Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. At alam natin, March ang Women's Month and the interest of walang standards tong show na to. Ngayon lang kami nag-invite ng Commission on Women's Hair, si Chair Ermelita Valdeavilla. Ang ganda ng pangalan. Valdeavilla. But we can affectionately call you Chair Ermi of the Philippine Commission on Women. Welcome po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pag-iimbita sa amin dito at magandang hapon sa lahat ng inyong taga-subaybay, mga followers ninyo. Ikaw rin po ang nanalo ng Best Dressed Guest Oh my namin. goodness! Wow! Kita nyo naman, ako talagang walang kwenta yung suot ko. Pero, ma'am, invite namin kayo kasi I feel like talagang maganda pag-usapan always. Hindi lang naman kailangan Women's Month, no? Pero maganda pag-usapan talaga ang rights ng kahit sinong tao, especially ngayon, maganda ma-focus natin yung rights ng kababaihan ng Pilipina, no? So, mga tawag doon, may mga factors ba na nakaka-contribute na specifically nakaka-apekto sa gender na babae? Marami. Marami. Alam naman natin ng ating kultura ay riddled with the gender biases and sex stereotypes. Patriarchal. Patriarch. Yeah. Pero ang sinasabi ko nga parati, hindi naman sa atin nagsimula yan eh. Dahil nung bago dumating ang mga Kastila, ang mga kababaihan natin are in an empowered position. Mga priestesses po sila, nire-respeto, sila yung mga healers, yung katumbas ng ating mga doctors ngayon. But of course, the Spaniards came to the Philippines. Ang kanilang agenda talaga sakupin ng Pilipinas and empowered women holding two mystical areas of influence, healing and religion, is antithetical to their agenda. Kasi ang dala nila dito, cross, di ba? Yes. That's religion. Crusade siya. At humahanap sila ng spices. That's not for the kitchen. That's for healing. Kasi nung panahon na yon, ang talagang ginagamit sa healing, yung ganun. Baka malay mo, hinanap lang nila yung luya dito at pinagawat. Pagkatapos, sabi nila, may milagro na. But what happened was that the empowered women at that time was perceived to be an obstacle to their colonization. I see. So they wanted to eliminate them, but they cannot kill them because they will look bad before the Filipinos. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng fake news. Sabi nila na ang kanilang power nagsisimula yan sa mga demonyo. Wow. So this is very dangerous to the people. So we have to eliminate them. So they were killed. Violence against women was brought here by the colonizers. It did not come from Filipino men. Oh, wow. So pre-colonial, sabihin natin, I wouldn't call them Filipinos yet, no? Kasi hindi pa naman sila Filipinos, but our pre-colonial ancestors. The original residents of the Philippines. Matriarchal talaga. Okay. Matrilineal nga tayo. Kaya kahit nagkaroon na ng ganyang pananakop sa ating kultura, pumipiglas pa rin yung empowerment ng babaeng Pilipina eh. Kasi yun ang pinanggalingan natin eh. So, pagkatapos noon, 370 years na natulog tayo because they made them stupid. No schooling. Exactly. Docile, subordinate, subjugated, cannot speak, cannot rule. Kaya hanggang ngayon sa election, may mga tao nag-iisip pa rin, hindi kaya ng babaeng maging ganyan. Tama. So, ang kinalulungkot ko lang, napakatagal na natin wala ang mga Kastila, pero sa isip natin at ng mga ipinanganganak nating mga bata, nakabaon pa rin ang gender inequality. It's talagang systemic. It's systemic and nobody has thought of really systematically reversing the trend. So pagdating nila, pinanganak sila, tapos maliit pa sila. Nine, yung ikinalat ng bunso natin, ligpitin mo. Tama. So meron na kaagad gender stereotyping. From the start, meron ng conditioning na kung ano ang role nitong gender na to. Tama. At ang babae, kung wari, umalis ng bahay, gustong kumita ng pera, sabihin, tingnan mo yan, pinababayaan ng kanyang mga anak. Kung maghahanap buhay ka naman, huwag mo nang pabayaan ng... Pero hindi nila naisip na mahirap, kaya kasi full-time pareho yun eh. Maghanap buhay at saka mag-alaga ng bata. Hindi lang naman bata ang inaalagaan, pati yung bahay, yung domestic work, kanya lahat. Ako, ang upbringing ko, I was around a lot of strong women. Like my lola, my mother, my sister, my ate.
No? Kaya ako, when exposed to the real world, kasi siyempre medyo sheltered upbringing, sorry. When exposed to the real world, it's quite shocking to me na meron akala ko parang tapos na tayo dun eh. Kumbaga parang when I'm growing up around all these strong women empowered and ganyan-ganyan, pag nakita mo yung how other people treat it or how other people realistically act on it, talagang makikita mo yung discrimination. It's shocking to me kasi parang kumbaga parang yung reality of having strong and empowered women is not really about bothering me or anything. Pero for some reason, sa ibang tao, hindi ko alam kung incentivized ba sila to do it or why are they not reversing it? They are not just aware and they thought that it is the norm and they did not want to violate the norms. Yeah. So parang kasi yung mga Kastila na yan, may inimbento pa sila na pangungutya sa mga lalaki na hindi sumusuporta sa pang-aapi sa kababaihan. Wow. Di ba? Under Desaya? Oo nga, grabe. So, nung panahon na yun, grabe talaga pag sinabihan kang yan, under Desaya yan. So, talagang label talaga. Talagang may stigma. Oo, stigma so, sinadya yan talaga. It was a design. Tsaka hindi siya biro. Kasi nung time na before our first colonizers came here, we were living in a system na hindi naman under one nation, one ganon. We have, kumbaga parang, our culture was just based on what we were just probably thought was right. Parang ganon, no? So, dumating yung authority figures ito and manipulated us. 300 plus years is not ang tagal. 300. There are people, there are generations who lived and did not see freedom. Diba? Ganon, ibig sabihin, ganon siya katagal. Diba? So, parang, hindi pa nga tayo free nation for 300 years yet, eh. 'Di ba? So it means 300 years of that would really kill the 127 years na tayong malaya kuno. Pero yung kultura natin hindi mapalaya. Oo. It's weird. Parati siyang like sa mga previous episodes din, mayroon din ako mga discussions about how the history has dictated yung klase ng pag-uusap na kultura natin. Kasi I have a mentor na writer before who affectionately called the Philippines, who spent 300 years in the convent and then 50 years in Hollywood right after. Both cultures are not really good at promoting yung rights ng babae. Diba? Alam mo naman sa States, diba? Sa American, medyo. Kasi they use the reverse tactic of the Spaniards. Yeah. The Spaniards made women illiterate and ignorant. Yeah. The Americans gave education to women because they would like them to embrace. They would like the Filipinos to embrace the American ideology of independence. Kasi pag ang babae, ang pinadaan mo sa babae yung gusto mong ituro sa kabataan, mangyayari yun. Because sila yung nagpapalaki, sila yung nagtuturo. So, matagal din tayong gusto natin ng mga stateside eh. Yeah. Gusto natin mga chocolates, mga Levi's. Hanggang ngayon, marami pang gustong pumunta sa America. Yun. So, it is just the reverse, but it is the same. Hindi pa rin tayo nakalaya dun sa ating sariling kultura. Hindi na nakabalik ang ating sariling kultura. Why do you think we're so resistant to, reversing it? We are not actually resistant. We are not changing. We're just not doing it. There's no systematic program of the government to reverse it. Yeah. Kasi dapat binibigyan natin ng parang tools ang mga pamilya kung paano aalisin yung sexism sa pagpapalaki sa mga bata. Tama. Hindi lang sabihan, no? Ang mga libro natin, basahin mo, ang anak mo bibigyan ng X pag sinabing ang doktor ay babae. Kasi naka-stereotype sa mga libro natin, ang mga sex role stereotype. Dami nang nagrereklamo eh. Na pag sinabi mong pulis, babae, wrong. Okay. Kaya yun po ang isang dahilan kung bakit nandito ang Philippine Commission on Women. So we are working with different government agencies, even the civil society. We are making people aware that this is not working for the Philippines. Yes. Kasi kung gusto nating umasenso, sabi nga ng mga, galing po kasi ako sa Afghanistan 9 years ako doon. So sabi ng mga Afghans doon, women and men are like two wings of a bird.
Pag binali mo yung isa, hindi makakalipad. Tama. So, in our concept of development, kailangan talaga na magkatulong ang kababayan at kalalakihan. Palakasin mo ang kababayan, tubo ka. Tubo ka sa benepisyo sa pamilya at saka sa economy, sa lahat ng larangan. Kahit sa politika po. Iba ang pananaw ng kababaihan eh. May mga pag-aaral na pag ang babae po ay malakas ang leadership sa isang bansa, yung kanilang mga budget para sa education, health, family, tumataas. Pagkatapos nag-iiba po ang templada ng politics. Kasi women can cross lines, party lines easily. So yung pag-build ng consensus nila, mas madali kung yung babae ang ginagamit nila na taga-bridge ng consensus. May benefits to it. Opo, at saka may pag-aaral na rin po na ang corruption nababawasan. Talaga? Opo, kasi kontra sila sa mali eh. Oo nga. Dahil nga sila yung may value na dinadali sa tahanan as a society, so kinokontra nila ang mali. Kaya ayaw po ng mga kalalakihang iba na magkaroon ng babae. Which is weird kasi I always felt like ang Filipinos, for some reason, talaga mas malapit tayo sa mga nanay natin. Opo, sa nanay. Oo. Kung nanay. Pero hindi kung partner. Oo nga, ano? O kung kalaban mo sa politika. Oo nga, gagamitin Bakit? yun. Wala ka namang power Mahirap. Sa PH Commission on Women, do you get a lot of resistance sa mga tinatry nyong i-progress? Ngayon po wala na. Talaga? Na po. Kasi wala na po silang laban eh. Dahil kung pumirma po tayo ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So kung sila po ay may resistance, tinitiis na lang nila sa kanilang sarili. Because ang tanong po namin sa kanila, is that the government policy? Or is that your personal bias? So, nakapirma na eh. Siyempre, mahihiya naman sila. At saka meron po tayong Magna Carta of Women. So, doon sa Magna Carta, bawal na bawal po talaga ang diskriminasyon. Discrimination or inequality is discrimination. Discrimination is injustice. At hindi po tayo magtotolerate ng injustice sa demokrasya. Ano ang biggest challenges na naharap nyo ngayon? Yun pa rin po eh. Yung kagaya na halimbawa so, it's just yung personal... Sa Department of Education po, alam na nila kung ano ang tama, pero nadudulas pa rin ng mga teacher. Kasi kailangan po yung mga teacher ay matuto din na mawala yung bias sa kanilang utak. Tsaka i-safeguard nila yung literature, yung choice of words and everything. Tama po, nare-review na po ang mga aklat at curriculum para talagang tanggalin yung mga biases. Pero hindi lang po naman education yan eh. Media po, education din po yan eh. So, tingnan po ninyo sa mga roles ng mga commercial. Ang mga maglalaba, babae, mga ganun po yan eh. May mga biases. So, kung ako po ang masusunod, ititrain ko ang mga kabataan na mag-critic ng media advertisements, ng mga media programs from a gender perspective. Doon po yun lalago yung ating pananaw pagdating ng panahon. Lahat ng Pilipino matututo na. Kasi ngayon wala po eh. They watch their own programs and nobody was guiding. So lahat pala, no? Kasi you would say minsan kapag nag-uusap yung mga tao, kunwari, business owners, nag-uusap about like, okay, just defining this target audience, defining this certain kind of saan natin ibebenta ang gatas, kanino natin ibebenta ang sabong panglaba, dishwashing soap, di ba? Parati ang nakikita natin po yun, di ba? Kasi po babae ang gumagastos ng pera eh, ng tahanan. Tama. At saka na-realize na rin po yan, for example, ng hotel industry. Okay. Kasi nung dumating tayo sa punto na ang mga babae nagta-travel na rin, na-realize nila na kailangan nilang maintindihan kung ano ang pangangailangan ng mga turistang kababaihan. So, naglagay na rin sila ng mga executives na kababaihan. Tama. Para malaman nila yung ano. Opo. So, itong mga, at the same time, kung hindi maganda yung communication nila, nakaka-apekto siya sa natin, sa culture natin, no? Malaki po. Kasi kung gumawa sila ng commercial na, kunwari, sabong panlaba, tas lahat ng labandera dun, babae, parang nire-reinforce lang nila yung fact na ito ang role ng gender mo. Parang ganun. Tama po yun. Oh my. So we have to work. We have to work with advertisers. Ang laki ng undertaking mo. Opo. Opo. So meron kaming mga gender focal point system sa lahat ng government agencies, mga 200 plus nationwide. Kami po maliit lang po kami. Isang maliit na opisina kami na 89 people lang po kami. Pero malaki pa ang aming network. Malawak ang network namin kasi may mandate nga kami. At may mandate din ng mga government agencies na at least 5% of the GAA
the General Appropriations Act, magtatanong pa lang. ay magamit nila sa pagpapaunlad ng gender equality. Okay. So, 5% is not it is only part of what you can use. Kasi wala pang limit eh. Pero pag hindi kayo gumawa ng programa na gumagamit ng at least 5% na budget nyo, yung budget nyo 5%, wala, hindi makukuha. Okay. So, they submit plans to us because if you have a plan, you don't have a budget, that is a joke. But if you have a budget, you don't have a plan, that is a disaster, and it could even lead to corruption. Yes, so, yes. isa po yun sa function namin. Nare-review namin yung kanilang mga GAD plans and budgets. And they can submit, they will submit reports every year. Okay. And they are, this system of GAD budgeting is audited by at least 7 entities. So yung ISO po na tinatawag, yung pong proseso namin ay certified ng ISO. Nga, ganda. Tapos, it is being audited by the Commission on Audit, down to the lowest level. Our Commission on Audit is a gold awardee of the Philippine Commission on Women when it comes to gender equality. Opo. Tapos, this is also being reviewed by the Senate and Congress. Nagsasubmit po kami ng report sa kanila, DBM. And kung meron po kaming reklamo, ang atin pong national entity, ombuds entity for gender equality is the Commission on Human Rights. No, okay. So, yun ang parang pinakakapit. Pag hindi po sumusunod, pwede po kaming magsumbong. Yun ang sumbungan niyo. Pwede rin po sa mga senador at kongresista. Kasi sa budget hearing, tinatanong po sila bakit yung inyong GAD budget, anong na-accomplish na ninyo? Meron na pang awareness ang ating mga mambabatas. So, do you think malaki na yung progress na nagagawa natin? Pero malayo pa ba sa goal? Napakalaki pa po ng progress. Kasi 50 years na po kami Doon sa 50 years na yon, 1982, 75 po kami na-create. 1982, nandun na ako. Wow. I was with them as a junior officer. Tapos, nakita ko po yung malaking pagbabago. Dati, hindi nga pinag-usapan ng violence against women. Bugbugang mag-asawa yan. Huwag kayong makialam dyan. And my father was barangay captain. And we are producing coconut vodka. Yung labanog. Kami nagpo-produce no. So, pagdating sa hapon, bugbugan na ng mga mag-asawaan yun. Kaya alam na alam ko ang problema ng violence against women. Ang tatay ko, gumagawa siya ng mga paraan dahil walang batas. Okay. Sinasabi niya, sige, wag kitang makikita sa baryong ito, ha? Lumipat ka muna sa mga kamag-anak mo. So, kumbaga parang kanya-kanyang solusyon na lang. Destero. O kaya may counseling siya. Pero ngayon, may batas tayo. Bawat form ng violence against women, may batas. Bugbog, domestic violence, anti-domestic violence against women. Merong sexual harassment, meron tayong anti-sexual harassment law. Meron pambabastos sa kalsada, meron tayong anti-bastos law. So, magaling po ang ating mga mambabatas. Bawat violence against women, may batas. Wala kayong lulusutan dyan. Malaking factor ang proper legislation to combat all of these terrible problems that you guys are facing. So, meron ba tayong batas na gusto pa natin ipasa? Kasi alam ko ang daming... Meron po kaming 12 tapos na nakalista sa aming Women's Priority Legislative Agenda na ipapasok namin sa 20th Congress. At nagdadagdag pa po kami ng 5, kaya magiging 17 po yung batas na yon. At pagtapos na po, ipepresent po namin sa Kongreso, saka sa Senado. Pero bigay lang po ako ng halimbawa kung ano yung kailangan po. For example po, yung gawaing bahay na nakaatang lang ay sa kalalakihan, sa kababaihan. Meron po kami binubuo na care economy policy for the Philippines. Yan po ay mandato ng Sustainable Development Goals, Goal 5.4. At sa buong mundo po, minomonitor po tayo kung ano ng progress. So, ang ginawa namin, total mahirap gumawa ng batas 5 taon o minsan wala. So, with the cooperation of the Oxfam Philippines, meron po kaming 23 local governments na nag-adopt ng ordinance ng care economy. So, yung kinapondan po, for example, meron silang pinamigay na mga rice cooker. Kasi sa kanila ang panggatong kahoy pa So, pag may rice cooker, madaling makapagtulong sa pagluluto. Yung mga kabataan, magsaing ka na, ganito ang gagawin mo. Sandali lang, no? Opo. Tapos pinupulong nila yung mga kalalakihan kung paano ang violence against women
ay nakakasagabal sa kaunlaran ng pamilya. Tama. Kasi kung ginugulpi mo yung asawa mo, may hanap buhay siya sa palengke, nagseselos ka, ay paano pakikita yon? Dahil sa Pilipinas po, it's no longer enough for one income. breadwinner to support the family. The woman should really be able to be given opportunity to earn money for the family. Yun ang realities of it all. And then at the same time, dapat yung housework mo is also like Tama po. distributed, di ba? Tama po. And give dignity to housework. Yes, of Kasi course. po, dahil ang housework ay ang tingin ay mababang uri, so ang tawag sa mga katulong ay mga chimay, mabuti nga ngayon, kasambahay na sila, pero ang sweldo po nila mababa. So, ako for example, I'm paying 15,000 for my, and I'm the only one she is serving, so sana yung mga iba, itaas na rin nila kasi hindi nga minimum wage yun eh. At saka yung working hours nila kailangan talaga stricto. Ayon sa batas. Dapat may time na off sila. Pati mga benefits. Pero hindi lang po yan ang problema. Yung housework, yung trabaho na may kinalaman sa care and domestic work, pag dumating po sa field of formal work, mura pa rin na sweldo. Yung mga katulong sa ibang bansa, mababa pa rin na sweldo. At ang treatment pa rin sa kanila, parang hindi empleyado. Parang, lower class talaga. Parang So, parang hindi siya professionalized. Right. No? We want a dignified treatment. Kasi pag nakita ka ng mga western media, ng mga shows, pag nakita mo, may nanny kami, alam mo yun, di ba? May pagka, but hindi tulad dito parang... At de oras sila. At dilimitado. Per hour, Hindi mo pwedeng ipagawa sa kanila yung labas sa kanilang job description. Tama. Hindi siya parang overall assistant mo. Parang ganong klase. At saka tingnan nyo, yung mga lola, yung mga matatandang babae, ginagamit sa Pilipinas yan na pinakang taga-alaga ng mga apo eh. And then what do they do to these women? Siyempre, napapagod din yan. Pagod mag-alaga ng bata maghapon. Pero sana naman, meron silang konti man lang na remuneration, di ba? Yes. Pag aawayin pa ba natin yun, kung kumuha ka ng katulong, magbabayad ka rin eh. Ito libre. Oo. At saka hindi niya mamaltratuhin yung anak mo kasi si apo niya yun. Lola eh. Di ba? Makakapagturo pa na magandang ugali. So, which is, ang wild na hindi yun masyadong appreciated. No? Galing din ba yan sa sinasabi mo na from nung kinolonize tayo? Kasi po yung kasama doon sa colonization na yun, yung bang idealized beauty, na yung mga bata, yun ang magaganda at yun ang appreciated. Pag matanda ka na, di parang wala ka na silbi. So, hindi lang sexism, kundi ageism. Oo, mayroong ganon. Pero sa mga lalaki, hindi naman masyado silang inaano, kahit tumanda sila pumangit pag matanda na. Hindi naman ganon. Babae lang talaga. Kapag ganyan ba na issues, kadalasan yan nakakarinig kayo ng reklamo? Hindi po nakakarating sa amin. Ayun nga eh. Kasi ang mga lola, hindi na rin sila nagre-reklamo. Kasi pag nagreklamo sila, baka may backlash pa galing sa kanilang mga anak. May note ako dito na na tanongin sa inyo anong kadalasan ng reklamo sa inyo. Pero feeling ko, yun yung sinasabi ko parang nakakaabot ba sa inyo yan? And paano yun nare-detect yung mga issues na yun? Kasi kadalasan mga ginugulpi ng asawa, hindi naman nagreklamo. Kasi po, wala po kaming implementing function. Policy po kami eh. Okay. So, yung talagang mga galabay ng gobyerno na gumagawa niyan, local government units, at saka yung mga line agencies po natin. Pero, siyempre, alam ng tao na kami ang Commission on Women, kaya yung problema nila nakakarating din sa amin. So, for example, violence against women, o yung mga panggagahasa, at saka pambubugbog, nakakarating sa amin. Meron po kaming network sa gobyerno. Pagka may dumating na ganitong kaso, sino ang aakto? So, ang system naman po ng pagtugon sa ganyang suliranin ay naka-establish na. For example, 90% of all barangays in the country have violence against women desks. Opo. Wow. Hindi po natin masasabing lahat sila ay 9 out of 10 ang performance. Meron pong 5, kasi na-evaluate po yan eh. Meron pong 5, pero maganda na rin po na may matatakbuhan ng ating mga nagiging biktima. At saka, ang isa pong suliranin dyan ay pag nagpalit po ba ng barangay captain? Nag-iiba. Pinapalitan din ng barangay captain. Sayang yung training. Oo nga. Kasi importante, marami ka pong dapat pag-aralan para humawak ng kaso ng
kababaihang nabubugbog. Tama. Kung wala kayong training, ang sasabihin mo na lang ay, ganyan talaga misis, uwi na kayo. At Titiisin nyo na lang, oo, ganun. lambing-lambingin nyo na lang. Which is so wrong. You're reinforcing the disadvantage. Ang tawag doon, ang isa rin sa mga issues ngayon, no? Like yung defining ng gender, like nilalabas natin ngayon yung mga kapatid natin sa LGBTQIA community. Sakop din ba tong mga rights na to sa mga trans women? Opo. Kasi ang lahat ng tao may karapatan regardless of the sexual preferences. Pero ang mahirap po nito, wala pong batas Yun nga. At ang sabi nga sa amin, hanggat nandito kami, hindi nakapasay ang batas. Talaga ba? Kaya kailangan yung mga SOG community, mag-organize kayo, piliin niyo yung mga tao na nagsabing hanggat nandito kami, hindi makakapasa dyan. Grabe. Protect your rank. Pumili kayo ng susuporta sa inyong karapatan. Kami po, ang Philippine Commission on Women, meron kaming position paper dyan. Kasi may mga naglalakad na rin po ng mga batas doon Ang amin po, kailangan po na natin ng data. Kasi ang hirap makipaglaban, makipag-argumento nang wala tayong hard data. Saka kailangan po natin magkaroon ng analysis. Ano ba talaga ang suliranin ng yung kabuuan? Alam natin yung mga mabibigat na problema, pero baka hindi yun lang Baka may mga iba pang suliranin. At kami po sumusuporta kami sa kung ano po yung kanilang preferences. Kung yun yung talagang how they define their sexuality, let them. Let them. Tama. And kung usapin naman po sa mga toilet facilities, yeah. I think that both women and trans gender or trans women want separate. Okay. Because they are not comfortable with being in one place with one another when they are bearing themselves. Exactly. And it's such a, kala mo parang, ano po, no? Parang kahit malit lang kang isipin ng issue, pero kapag ikaw ay affected by it. Malaki po yung issue. Lahat ng karapatang pantao na nababiolate o na hindi nabibigyan ng karapatan na ma-enjoy, malaki po para sa amin yun. Okay. Malaki po. Mahirap po maging tao kung wala kang, kagaya po nung mga people without nationality na nasa Pilipinas, yung mga internally displaced people na wala ng identity ngayon kasi nawala na yung mga ID nila, mga birth certificate. Para sila hindi tao. Anong narinig ko nga po yung kwento ng isang person without nationality, ano po siya, refugee. So, nawalan siya ng personalidad, para sabi niya, 16 akong nandito para akong hindi tao. Walang access sa services, walang recognition ng existence. It's very dehumanizing. No? Dehumanizing. Yes. Parang hindi ka tao. When you are not given or supposed things that you are, alam mo yun, things that we just take for granted, things like that. Sali ka CR, you can relieve yourself safely. Kino-question ko nga po yung Universal Declaration of Human Rights. Kasi nakalagay po doon sa Article 1 na all people are born equal in dignity. At saka yung principle po na ang mga karapatan ng tao ay inalienable. Hindi siya nawawala kahit saan kang bansa pumunta. Saka protected po talaga yan ng Universal Declaration of Human Rights. But in reality, ano nangyayari? Diba? Ay, yun naman yung masaklap po talaga. Ang bigat po. Mabigat po sa posisyon nyo po. Narinig nyo po lahat ng issues na nakita nyo po. Like, at the same time, nakikita nyo po yung progress. But at the same time, I'm pretty sure there's infinitely more stuff na hindi maganda. Marami po. Pero nung nakarating po ako sa Afghanistan at nanirahan doon ng 9 na taon, nung panahon ng labanan ng mga Taliban, nakita ko na kahit papaano mapalad ang mga babaeng Pilipina. In comparison to sobra how they're po treated doon. po. Kasi yung mga nasa media na nakikita sa television ang mukha, tinatarget po talaga at pinapatay. 16 years old, 18 years old. Bawal magpakita ng mukha doon. Grabe, no? Tapos nung nag-campaign kami ng election, kailangan daw may ID, ayaw nilang tanggalin yung burka. Ay di lahat sila magkakamukha. Nga. Sus Marios. Hindi pwede. So sabi ko, mabuti naman ang Pilipina ay lumilitaw na buhat sa kanilang pinanggalingan talagang kukunda. Kasi ang totoong Pilipina talaga, matapang, nananalig sa Almighty, kung ano man yung Almighty na yan, at nagmamalasakit sa kapwa. Okay.
Ang magandang term yun, no? Bumabalik, hindi tipo nagbabago. Kasi talagang yun ang totoong nature. Hindi po nalaman ng mga tao yung pinanggalingan natin before we were colonized. Hindi nila ma-appreciate na we had the best culture. Yes. Pag sinabi nilang, talaga bang ma-attain itong gender equality? Anong ma-attain ba ang gender equality? Eh, dyan tayo nang galing eh. We have been there. We are just reclaiming. Yeah. Parang i-decolonize nga natin ang ating kultura, mga kababayan. Sumama kayo sa amin. Let's decolonize. 120 plus years na tayong free. 127 years na tayo walang Kastila sa gitna natin. Technically, hindi na tayo colonized ng matagal. Hindi na. So, we are a neo-colony in our brains. It must be frustrating when you deal with all of these like issues. Like down from kahit catcalling lang and everything. Actually, I don't get frustrated because I've been there. Kasi I've been in this service for 43 years. Okay. So, yung nakita ko noon at nakita ko ngayon, because I was away of the country. I was out of the country for 22 years. So, 20 years plus 22 years outside. Pagbalik ko, ang dami na namin nagawa. I was so inspired. Ngayon nga sila na sumusuko sa dami ng ideas ko na dapat natin itong gawin natin ito. For example, di ba dati may mga home-based industries ang mga kababayan. Yes, mga basket, mga weaving. Ngayon, age of technology na ngayon. So, meron kaming nakausap, ang tawag niya doon sa kanyang project ay AIDA, Artificial Intelligence something, data annotation. Okay. Ang idea nila, yung mga nasa bahay na kababaihan, mga disabled, solo parents, titrain nila kung paano gumamit ng gadget at may mga apps sila na pwede kang maging assistant, online assistant ng isang employer abroad at kikita ka. At sa estimate nila, yung kanilang mga previous na cover na ito ni Corina Sanchez, 500 a day at least ang kikitain. So, sabi ko, kahit yung mga retiradong kababaihan na pwede sila mag-invest. Oo. So, yung iniisip ko nga, kung mapapamura lang, kasi mahal din yung 25,000 per person eh. Totoo. Kung mapapamura lang yon yung God budget, pwede talagang mag-invest doon. Ang ganda. At saka ang ganda niyang adikain. Dagdag income pa siya, di ba? At saka kahit umalis na yung aming intervention, kaya na nilang makipagtransact kahit sino pang international firms na magbibigay sa kanila ng online work. Kumbaga parang teach them how to fish. earn a little side income and everything. Teach them how to fish, tama. Right. It's such a, ang laki na nung progress, I think, with all the work na since Simon, you've been in it since the 80s, no? Would you say malaki na talaga yung improvement before and now? Kung pagbabasehan po natin yung mga policy frameworks, mga batas, mga mechanisms, at saka yung status po natin sa buong mundo. Kasi po, the Philippine Commission on Women was the first national women's machinery ever established in Asia. So, talaga? Yeah. Wow. At tayo rin po lamang ang bansa na mayroong 2 legislated God budgets. Yun ating pong Women, Peace and Security agenda, first in Asia. Okay. So, nangunguna po tayo. So, policy and legislation, good. Opo. Okay. At kung titingnan din po yung mga representation of women na noon ay walang-wala, at least ngayon meron na. Tama. Umuusad. And then dati yung mga OFWs, mga lalaki lang yun eh. Ngayon, ang dami na ng kababaihan. Nakita natin na ang laki ng problema ng mga kababaihang OFW. Bukod sa sahod nila, yung kanilang uuwi ang pamilya, nagkakandawasak-wasak dahil, di ba? Tapos yung kanilang pag nag-retire na sila. So ngayon, may mga programa ng gobyerno na pagbalik niya, meron siyang may offer na continuing way of earning money, kagaya nga nung AIDA. Diba? So, hanggat may pag-asa, kahit konting-konti lang, basta umuusad tayo. Basta may progress. Tuloy-tuloy tayo kasi wala naman tayong laban pag huminto tayo eh. Tama po. Opo. Oo. And saka you're undoing at least 300 plus years of cultural, tawag doon, paano ba to? Cultural regression, I would say. Yeah. At saka pag nakikita ko po yung willingness at interest ng mga nakakasalamuhan namin na government partners, mga civil society, kahit international donors, pag nilalapitan nila ako, they would like to support what we are doing. Napakalaking ano po sa akin. Malaking inspirasyon. And these are things na talagang will outlive us all, no? Kasi hindi lang siya mangyayari in our lifetimes, eh. This should happen tuloy-tuloy until
talagang magkaroon ng absolute equality, which ewan ko kung na-achieve pa ever. Pero at least, di ba, hindi na siya... At saka hindi lamang po ito Pilipinas eh. Buong mundo Opo. po ang campaign eh. Opo. So, maganda na rin na may ginagawa tayo para makaambag tayo dun sa global change. Yes. Dahil yung magagandang nangyayari sa kanila, they will also accrue to the Filipinos because we are citizens of the world. Yes. Ang dami-daming Pilipino overseas. So, And ito rin yung, I think, medyo, na-mention mo rin kanina, no? Mahirap din maghanap ng progress kapag sa babae lang umaasa yung type of, I think may role din yung kalalakihan dito. Can you elaborate on yung role ng malaki kalalakihan? po. In fact, si Admiral ng Coast Guard, sinabi niya sa akin, wala ba kaming papel dyan, gusto din naming mag-lead. Okay. Sabi ko, well, of course, the men can lead also, gender equality. And meron nga po kaming tinatawag na, nakalimutan ko na, MOVE, Men Opposed to Violence Everywhere. So, meron kaming puwersa ng kalalakihan na they are the ones talking to other men. So, men-to-men dialogue yan. Pero sabi ko, dapat lumawak yan. Hindi lang sa violence against women, kundi in everything you do, in however you say, yung cultural impact lang ng gender role assignments, mga ganong klase, like, tama ba na dapat ito yung, kumbaga parang labandera, dapat babae talaga, di ba? Homemaker, ganong klaseng type, di ba? Alam niyo, nung panahon ko na executive director ako, nagkaroon ng parang epidemic ng sexual harassment in government. Oh, wow. Okay. Kasi po, ang sexual harassment is a function of power. Yeah. Mga lalaki yung nandun eh. Yes. So, ang solusyon namin, mag-promote tayo ng mga kababaihan para ma-reverse natin yan and let us expose them. Yes. But one of the solutions also was to bind with men, good men. Kasi sinasabi nila na para namang lahat ng lalaki sa gobyerno ganyan. So they made a stand against those who are committing sexual harassment. At nagkaroon po tayo ng policy sa civil service, and President Joseph Estrada was the first president that I saw. Meron pong isang senior executive ng isang government office who was really harassing the staff. Wow. So he was like, nilitis po sila nung committee nila, tapos sinabing ano ba yun? Suspendihin. Nung nakarating kay President Erap, sabi niya, bakit suspension? Tanggalin yan. Okay. Walang ganyan sa gobyerno. Ako, sabihin yun, bababa ako. Naliligaw ako, hindi ako namimilit. Hindi ko ginagamit ang posisyon ko. So, ngayon hindi na ganyan. Yeah. Dati nakakatakot na maging sekretarya. Oo nga, tama. Very vulnerable. O maging deputy. Ngayon hindi na po. Hindi sila makakaligtas. Oo. Ang gandang progress, honestly. Malaki po. Oo. I mean, not to say na wala na, eliminated siya completely. Pero may progress nga po, I think. And if I may add, meron tayong women in uniform, di ba, yung mga police. Yes po. Tapos meron din po tayo sa military, at lahat na po. Dati po yan, mga area po yan na panglalaki lamang. Pero nagkaroon po nga tayo ng batas na pwede na sila mag-PMA, pinapasok na sa PMA. Tapos ngayon, yung mga kanilang opisina, aware sila na bawal sexual harassment, bawal maltreatment, bawal discrimination. Sobrang bait naman nangyari sa kanila. Opo, meron nga sa kanilang mga awardee na dahil sa positive treatment of women. Gumanda na talaga. Na ang kanilang problema, paano ba naman ipopromote ito? Kaya ang pa niya ng 5 na points sa ganun. Gusto nila madaliin para magka-award ulit sila. Ang ano po, ma'am, since you're dealing with progressing the culture for gender equality and also for better treatment din ng women, no? Ano ang pinaka priority sa inyo? Kunwari, if you have to address the next issue and solve it, what would it be? Yun pa rin pong cultural change, cultural transformation. So it's a whole of society po . So I would like to work with men, with the youth, with the media, with people like you who are open-minded, because everybody must lead. Yes. At saka gusto ko po talaga mag-invest sa isang generation. Kung if I have the means,
I would like to invest in the current generation. Kasi yung mga matatanda, bayaan mo natin. Wala na. Hindi na magbabago yung iba dyan. Pero hanggat hindi sila nang bubugbog, okay sila sa akin. Oo. But I really would like to work on a generation of youth who will be the one to be like the Philippine Commission on Women. Yung hindi Tama. isang opisina, kundi citizen talaga sila. Yes. Hindi lang, kumbaga hindi na ako kailangan maging designated or Hindi anything. na. To Parang just they do will it. take it as a personal cause Yes, because yes. it's important to humanity. Yes. It's important to their grandchildren and everybody in society. Parang kumbaga, if normalized yung ganong klaseng culture, then we'll adapt it and then we'll roll with it, di ba? Yeah, kahit konti-konti lang. Yes. Pero alam niyo, pag naumpisahan niya sa bahay-bahay, kung magkakaigi yung plano ko na magkaroon ng tool ang pamilya, Yeah. para mawala yung gender stereotyping at sexism sa pagpapalaki ng mga bata. Tama. Kahit doon lang, Malaking bagay. malaking bagay na. Well, ma'am, I'm pretty sure ang dami natin pwedeng pag-usapan. Sadly, 45 minutes lang ating allotted time. But I was so refreshing, ma'am. I was so, talaga, eye-opening and very, tawag doon. Alam mo, akala mo, since, yun nga, ako, pinalaki ako ng mga feminist, parang inisip ko, parang alam ko na lahat eh. Pero, there are so many things talaga na hindi ko pa alam and that was so refreshing to hear. Yeah, thank you so I much, would like ma'am. to say something. Of course, of course. Para sa ating mga nakikinig, yun pong aming inia-advance na gender equality o feminism, wag po kayo matakot doon. This is not anti-men. Tama. This is pro-people. Yes. Kahit babae ka, kahit lalaki ka, dapat tingnan natin kung ano ang pwede mong maging ambag sa lipunan. At hindi po ito pagalingan. Pagalingan pong gumawa ng tama. Yeah. Salamat po sa inyo. Thank you so much, ma'am. Grabe. Ayoko nang dagdagan yung ending na yun na napakaganda. But I would just remind you, Medyo Serious Talk Show is on at 1 News at 9 p.m. every Tuesday. At kung wala kayong TV, nasa YouTube siya. Type nyo lang Medyo Serious Talk Show. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, Wala again. pong anuman. Walang anuman. Thank you.